Nagmamadali si Princess na sumakay ng kotse papuntang Loyola Heights. Halos sabi niya na sa driver na bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan para makarating agad siya sa mansyon ni Lucas. Di niya alam ba't siya nag-aalala dito gayong masama naman ang kanyang loob. Usal niya sa sarili, sana hindi siya abutin ng traffic sa daan at nang makasapit kaagad siya sa bahay ng lalaki. Pagkatapos ng 20 minuto, nakarating na rin siya sa Loyola. Agad siyang bumaba ng taxi tinungo ang malaking gate ng mansyon. Binuksan siya ni Aling Martha at bakas na bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Ma'am, good evening po. Buti dumating na po kayo, ma'am. Magalang na bati ng mayordoma. Magandang gabi din po, manang. Nasaan ho si Lucas? Tanong niya. Nasa kwarto pa rin po, ma'am. Kahit ano pong tawag namin, hindi po sumasagot eh. Di rin namin mahanap ang master key. Naiinig na sabi ng katulong. Nagmamadaling umakyat si Princess ikalawang palapag at binaybay nito ang mahabang pasilyo papunta sa silid ng lalaki. Pagdating niya sa may pintuan, huminga muna siya ng malalim bago mahinang kumatok. Lucas, ako to. Buksan mo naman ang pinto. Mag-usap tayo. Wala siyang sagot na narinig. Muli na naman siyang kumatok. Lucas, please buksan mo tong pinto. Ngunit wala pa rin siyang sagot na naririnig. Di niya alam kung ano nang ginagawa nito sa loob. Kinakabahan siya kung na paano na to kaya kumatok na naman ulit siya. Ayaw din naman niyang sirain ang lock dahil unang-una wala naman siyang karapatan sa pamamahay ng binata. Lucas, please, buksan mo naman ang pinto. Mag-usap tayo. Wika niya ulit habang pilit pinipigilan ng luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Umupo si Princess sa gilid ng pintuan at nagbabakas sakalin na baka maya-maya pagbubuksan din siya ng lalaki. Subalit hindi nangyari hanggang sa lumipas ang 30 minuto. Ma'am, nahanap ko na po ang master key. Natatarantang sigaw ni Aling Martha habang tumatakbo to papalapit sa kanya. Mabilis niyang pinasok sa keyhole ang susi at dali-daling pinihit ang doorknob. Nagmamadaling pumasok si Princess at agad tinawag ang pangalan ng lalaki. Lucas! Lucas! Nakita niya tong nakahiga sa kama. Balot na balot ang katawan na isang makapal na kumot. Dito nagbubukas na aircon kaya nagtataka siya ano ang nangyari dito. Mabilis na tong nilapitan at hinawi ang kumot na nakatakip sa kanya. Lucas, oh God, ang taas ng lagnat mo. Manang please kumuha kayo ng basahan at isang palanggana na may maligamgam na tubig. Bilisan niyo po. Natatarantang utos niya sa katulong. Mabilis namang tumalima si Aling Martha habang siya ay agad kumuha ng gamot sa medicine cabinet. Kumuha siya ng isang basong tubig at pinainom niya yon kay Lucas. Patuloy rin sa pag-chill ang lalaki habang ang mga mata nito ay nakapikit. Mataas ang lagnat nito kaya hindi niya na maiwasang mag-alala. Bigla niyang sinisi ang kanyang sarili dahil hindi niya sinagot ang tawag nito kaninang tanghali. Siguro nga masama ng pakiramdam nito kanina kaya siya nito tinawagan ngunit dahil nagmatigas siya, hindi niya nagawang sagutin ang mga tawag nito. Napakagaga mo, Princess! Galit na usal niya sa kanyang sarili. Kumuha siya ng maraming mga kumot at ibinalot kay Lucas. Ngunit giniginaw pa rin to kaya wala na siyang ibang maisip na paraan kundi ang yakapin to. Lucas, I'm sorry. Emosyonal na wika niya habang buong bighigpit siyang nakayakap dito. Maya-maya dumating na si Aling Martha dala ang isang palanggana na may maligamgam na tubig. Kinuha niyang basahan at sinimulan ng bigyan ng tepid sponge bakit ang binata. Ma'am, may iuutos pa po ba kayo? Magalang na tanong ni Aling Martha. Wala na po, manang. Salamat po. Na makaalis ng katulong, pinagpatuloy niya ang sponge bathing kay Lucas, ngunit giniginaw pa rin ito. Basang-basa ng pawis ang pang-itaas na damit, kaya kailangan nitong palitan. Kumuha siya ng cotton shirt sa closet at pagkatapos, binihisan niya ang binata. Medyo humupa na rin ang lagnat nito, ngunit patuloy pa rin tong malamig, gayong nakapatay naman ang aircon. At kahit makapal na kumot na ang binalot sa buo nitong katawan, patuloy pa rin tong giniginaw kaya muli niya tong niyakap. Pawis na pawis ang katawan ni Princess dahil napakainit talaga sa loob ng kwarto, lalo na kapag walang aircon. Mas lalo pa siyang naninitan kasi nakayapos siya sa binata, ngunit kailangan niyang tiisin basta't gumaling lamang ito. Di niya na alam. Nakatulog na pala siya habang nakayakap sa binata at nang siya ay magising, naliligo na siya ng pawis, gayon din sa Lucas. Buti na lang hindi na to giniginaw at tuluyan na ring humupa ang lagnat nito. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ulit ng t-shirt sa closet. Binihisan niya ulit to at pagkatapos siya naman na nagpalit ng damit.
Bigla niyang naalala ang sinabi ni Aling Marta na hindi pa to kumakain simula kaninang umaga kaya sigurado siyang nagugutom na ito. Kaya tahimik siyang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan papunta sa kusina. Nakita niya ron ang katulong na nagluluto ng pagkain. "Ma'am, kamusta na po si sir?" tanong nito. "Medyo okay na po, manang. Lulutuan ko po siya ng chicken soup para makaigo po siya ng mainit na sabaw." Tumango lamang si Aling Marta at inihanda ang mga kakailanganin niya sa pagluluto. Ako na lang po ang gagawa, ma'am," nangingiming sabi nito. "Okay lang po, manang. Ako na lang po," nakangiti niyang tugon. Pagkaraan ng ilang minuto natapos na rin si Princess sa kanyang recipe. Pinalamig niya to saglit at pagkatapos nilagay niya to sa isang mangkok at ipinatong sa tray. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan papunta sa silid na kinaroroonan ni Lucas. Pinihit niyang doorknob at tahimik na pumasok. Natutulog pa rin ang binata ngunit parang may sinasabi to. Di nga lang malinaw sa kanya kaya lumapit siya dito. "Please, wag mo akong iwan." Paulit-ulit na sinasambit yon ng binata, ngunit hindi niya natitiyak kung para sa kanya yon dahil wala naman tong pangalang binanggit. Tiningnan lang niya ang binata habang nakapikit itong nagsasalita. Maya-maya'y unti-unting bumuka ang mga mata nito. "Princess, nandito ka," mahina nitong sabi. Hinawakan pa nga nitong kamay niya at bahagyang pinisil. May kung ano namang humaplos sa puso niya na magtamang kanilang mga mata, pero agad siyang nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan dito. "Lucas, kumain ka muna. Nagluto ko ng chicken soup." Sabi ni Manang Marta hindi ka raw kumain simula kaninang umaga. Wika niya at pagkatapos inalalayan niya tong bumangon. Kinuha niya ang mangkok na nilagay niya sa bedside table at sinimulan niyang subuan ang binata. Nakakonscious siya dahil titig na titig si Lucas sa kanya habang sinusubuan niya ito. Para siyang matutunaw sa mga titig na yon at patuloy na humahabog ang puso niya. At mang matapos na ito, agad namang inabot niya ang baso ng tubig at pinainom yon sa binata. "Princess, thank you," wika nito. Bagya siyang umiti at saka siya tumayo at naghanap na naman ng t-shirt sa closet dahil pinagpapawisan na naman ito. "Magpalit ka muna ng damit kasi pinagpapawisan ka na naman." Princess, pwede bang pakibukas ng aircon? Masyado na kasing mainit wika nito. "Maayos na ba ang pakiramdam mo?" tanong niya habang inilagay ang kamay niya sa noo ng lalaki. Nang matiyak ni Princess na wala na itong lagnat, agad na niyang binuksan ang aircon. Ililigpit ko lang tong pinagkainan mo," sabi niya. Akmang lalabas na sana siya ngunit pinigilan siya ng lalaki. "Please, dito ka lang, Princess," masuyo nitong wika. Di niya alam kung bakit agad naman niyang pinagbigyan ng kahilingan ng binata. At nang sabihin nito sa kanya na tumabi siya ritong maupo sa kama, agad siyang tumalima. "Galit ka pa ba sa akin, Princess?" tanong nito. Di agad siya nakasagot dahil hindi naman niya alam kung paano sasabihin na ang galit niya ay napalitan na ng sobrang pag-aalala nang malaman niyang nilalagnat ito kanina. Alam niya naghihintay ng sagot ang lalaki dahil matamantong nakatingin sa kanya na para ba'y nabasa nito kung na nasa isip niya. "Princess? Ha? Hindi. Ewan," nauutal niyang tugon. Bahagyang umiti ang lalaki dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos sumeryoso tong bigla. "Sorry, Princess. Di ko nagawang pigilin ang emosyon ko kagabi. Galit ako na makita kang nakikipagsayaw sa iba. Ayoko lang talagang mahanapan ka ng butas at mapulaan ka ng mga tao, lalo na't ang alam nila yung asawa kita." Pagpapaliwanag ni Lucas. Bahagyang kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya magets kung anong ibig sabihin ng lalaki. Pagkatapos narinig niya tong huminga ng malalim. "Siguro nga nakita mo kanina ang nag-viral na video sa Facebook, di ba? Yun ang ibig kong sabihin, Princess. Ayoko mapintasan ka ng kahit sino man dahil ng mga taong daladala mo ang apelidong Mondragon. Di mo lang alam na maraming mga matang nakabantay sa'yo. Kaya pala may kumuha ng video na nakipagsayaw ako kay..." Hindi niya na naituloy ang pagbanggit ng pangalan ng lalaking nakasayaw niya kagabi dahil nakita niya unti-unti na namang nangangasim ang mukha ng lalaki. Ngunit bakit biglang nawala ang post na yon? Curious na tanong niya. Kaibigan ni Daddy ang isa sa mga staff ng Facebook company kaya pinakausapan ko siyang iba ng video post na yon at i-block permanently ang user account. "I'm sorry, Princess. Dahil sa akin gumulo ang buhay mo. I'm really sorry." Malungkot na wika nito. Natouch naman siya sa sinabi ng lalaki, ngunit may kasalanan din siyang nagawa.
Kung di na lang sana siya nakipagsayaw kay Adrian, siguro hindi sila mag-aaway ni Lucas kagabi at siguro hindi rin to lalagnatin. Ngunit dahil din sa emosyon na hindi niya napigilan, dahil nga masayang masaya to habang nakikipagsayaw sa kaibigan nitong si Sasha, kaya hindi na rin niya nagawang tumanggi pa nang alokin siya ng sayaw ni Adrian. Biglang nagising si Princess dahil narinig niya para nagsasalita si Lucas. Bumangon siya mula sa kama na kanyang hinihigaan. Naalala niyang dito pala siya natulog sa karugtong na silid ng kwarto ng binata. Nais na maging komportable to sa pagtulog kaya nagpalit muna sila ng higaan. Pinihit niya ang doorknob at pumasok sa kwarto. Nilapitan ang natutulog na lalaki at sinalat ang noon nito. Hindi to mainit, ngunit bakit narinig niyang parang nagdidelirio ito? Sa isip niya baka naalimpungatan lang siya. Kaya nang matiyak ng okay naman ang binata, tumalikod na siya at pabalik na sa karugtong na silid. Ngunit, biglang hinawakan ni Lucas ang kamay niya. Hinila siya nito kaya napaupo siyang bigla sa kama. Princess, please huwag mo akong iwan. Halos pabulong na sabi nito. Tiningnan niya ang lalaki sa pag-aakalang matutulog na rin ito at baka nananaginip lang. Ngunit nagulat siya dahil nakatitig pala ito sa kanya. Nakakatunaw ang mga ngiti nito na para bang may ibig pahiwatig. Sandaling nag-usap ang kanilang mga mata. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig at tanging malalakas sa pagtibok lang ng puso ang naririnig. Sobrang napakabilis ng mga pangyayari dahil ang sumunod na narehistro sa pandaman ni Princess ay ang mainit na labi ng binata. First, it was just a smack kiss, but later, it became passionate as it moves in a more sensual way. Para siyang na-hypnotize sa kakaibang sensasyon dulot ng mga halik na iyon. Napapikit siya dahil nakakalunod at nakakawala sa katinoan bawat pagdampi ng mga labi ng binata sa kanya. Libo-libong boltahe ang dumaloy sa kanyang katawan kaya hindi niya na napigilang tugunin iyon. Lumalim ang mga halik na iyon at tuluyan ng sinakop nito ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Nang dumako sa leg niya ang mga halik ng binata, pigil hininga na napapayakap siya dito. Lalo na nang simulang hubarin ng binata ang suot niyang damit pantulog. Di pa naman siya nakabra dahil nakaugalian niya ng hubarin ito kapag natutulog siya. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga bibig habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. At nang magsimula ng gumapang ang mga labi ng binata mula sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib, Lucas, parang nabaliw naman ang lalaki nang marinig nito ang mga impit niyang ungol. Naging mapusok ang isang kamay nito at bumaba ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Hinubad nito ang kanyang pajama kahit ang tanging natitira na lamang ay ang manipis na telang tumatakip sa kanyang katawan. Hinubad nito ang kanyang pajama. Tuluyan ang nawala sa katinoan ng dalaga kaya hinubad na rin niya ang suot na t-shirt ng lalaki. Napakagat-labi siya nang simulang suyuin ng mga labi ni Lucas. Palipat-lipat sa kanyang mga labi na parang baliw na baliw ito sa pag-angkin sa kanya. Kakaiba ang sensasyong hatid ng bawat pagkaplos ito sa kanyang katawan at hindi niya na ito kayang labanan pa. Sabay-sabay silang napasambit ng ungol at pawis na pawis silang dalawa at pareho pang hinihingal. That was totally amazing, nakangiting sabi ni Lucas at kinintilan siya nito ng halik sa labi. Samantalang si Princess ay nakaramdam ng pagkapahiya. Dahil sa nangyari, hindi niya akalaing nagpagkaloob niya sa binata ang kanyang pagkababae. Hindi man ito nakauna sa kanya ngunit nararamdaman niya ang labis na kaligayahan sa kanilang ginawang pagniniig. Hey, what's wrong? Nagsisisi ka ba, Princess? Tanong nito sa kanya habang pinapaunan siya sa mga bisig nito. Nope, hindi naman Lucas. Kasi nahihiya lang ako. Biglang tumagilid ang binata at humarap ito sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo, sa ilong at sa lips. May kung ano na naman ang humaplos sa puso niya dahil sa mga halik na iyon. Oo ngang may nangyari na sa kanila ni Lucas, ngunit hindi naman sinabi ng lalaki na mahal siya nito. Nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Sa isip niya siguro nga, lost lang ang nararamdaman ng lalaki para sa kanya at wala nang iba pa. Tumayo siya at ibinalot ang kumot sa hubad niyang katawan. Naisa niyang magbihis para makalipat na rin siya sa karugtong na silid. Ngunit bigla siyang hinina ng lalaki
kaya tuloy napasubsob siya sa katawan. Nais na niya nang magbihis at para makalapit na rin siya sa karugtong na silid. Ngunit bigla siyang hinila ng lalaki. Muli na naman siyang siniil nito ng halik, mapusok, mainit, maalab. Muli na naman siyang natangay ng kanyang emosyon at sa pangalawang pagkakataon, nawala na naman siya sa kanyang katinuan. Nakakabaliw ang mga halik ni Lucas sa kanya, kaya muli na naman siyang nagpatianod sa bugso ng kanyang damdamin. Ngunit sa pagkakataong to, mas lalo pang ginalingan ng lalaki ang pag-angkin sa kanya, yung tipong hahanap-hanapin na niya sa bawat sandali ng buhay niya. At ang mga halik at taplos ito sa kanyang katawan. Dito ka na sa tabi ko matulog, please? Masuyong pakiusap nito pagkatapos ng kanilang pangalawang round. Kinagat-kagat pa nito ang isang tenga niya para lamang pumayag siya. Hoy, ano ba? Nakikiliti ako, aniya. Ngunit hindi pa rin tumigil ang binata. Depende lang kasi yan sa ginagawa kaya hindi niya napigilang tumawa dahil sa kiliting gumagapang sa kanyang katawan. Lucas, please, tumigil ka na. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag na dito ka matutulog sa tabi ko. Nakangiting sambit nito. Okay, fine. Pero behave ka. Sabi niya sa binata. Depende lang yan kasi... Kasi ano? Tanong niya. Kasi parang na-addict na ako sa'yo eh. Sambit pa nito sabay ngumisi na nakakaloko. Pagkatapos tumingin to ng seryoso sa kanya. Honestly, hindi ko na talaga kayang pigilan pa, princess. Wika nito at saka kinuha ang kamay nito sa kamay niya. Dinala doon sa nagngangalit na namang alaga nito. Ikaw lang naman ang nagpapaturn on sa akin ng ganito. Sabi nito at saka muli siyang siniil ng halik. Buong puso naman niya itong tinugon at walang pag-aalinlangan niyang ipinagkaloob muli ang kanyang pagkababae dito. Lucas, princess?